Habang tumatakbo sa makipot na eskinita, biglang natigilan si Tanggol nang sumabog ang putukan. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. "Pungay, Chona! Magtago kayo!" sigaw niya. Sa likuran, lalong lumakas ang mga yapak at sigaw ng mga tauhan ni Rigor. Nadulas si Meretes, halos mahulog sa kanal, ngunit agad siyang nasalo ni Ramon. Mula sa dilim, lumitaw si Rigor, hawak ang baril, naglalagablab ang mga mata. "Hindi kayo kailanman magiging malaya," mariin niyang sigaw. Ngunit bago siya makapaputok, may biglang sumugod. Nakabalabal ng itim, hawak ang matalim na espada, lumitaw si Mang Delfin, ang misteryosong tagapangalaga ng baryo. Lumayo ka sa kanila. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig. Sa isang mabilis na galaw, naitabig niya ang baril ni Rigor at sumiklab ang kaguluhan. Sa loob ng lumang gusali ni Rigor, natuklasan ni Chona ang isang nakatagong silid. Sa loob, isang kahon ng mga dokumento. Nang buksan, lumabas ang nakagugulat na katotohanan, ang ugnayan ni Rigor sa pagkawala ng ama ni Tanggol. Isang litrato ang nagpakita ng kanyang ama, pinipilit na pumirma sa kontratang laban sa baryo. Nabiyak ang dibdib ni Tanggol sa galit at dalamhati. Sa labas, sa gitna ng kaguluhan, dinakip si Pungay ng isang estranghero. Ipinagpalit siya sa isang kahon ng ebidensya laban kay Rigor, kalakip ang nakakatakot na babala. "Kapag nagpatuloy kayo, mawawasak ang inyong mga mahal sa buhay." Umalingaw-ngaw ang tinig ni Rigor sa recording, lalong nagpalalim ng takot. Hindi nakikita, pinagmamasdan ni Erica mula sa bubong ang lahat. Matagal na niyang sinusubaybayan ang bawat galaw ni Tanggol. Ngunit may sarili rin siyang lihim na agenda. Hawak niya ang isang dokumento, katotohanang kayang wasakin ang reputasyon ni Rigor, ngunit maaari ring makasakit ng isa sa grupo ni Tanggol. Habang tumatakas sila sa mas makikitid na eskinita, biglang humarang ang apoy sa kanilang daraanan. Pinilit ng mga tauhan ni Rigor mula sa isang panig, habang ang apoy ay pumalibot mula sa kabila. Nakahanap sila ng kanlungan sa isang abandonadong gusali. Sa ilalim ng sahig, may nakatagong lagusan. Sa loob, natagpuan nila ang mga lumang sandata at mga lihim na file, mga kasangkapan na kayang baguhin ang takbo ng laban kay Rigor. Habang naghahanda si Meretes na gamitin ang lagusan, nadiskubre niya ang diary ng kanyang yumaong ama. Bawat pahinay nagbunyag ng pagtataksil at kasinungalingan sa loob ng pamilya. Nabiyak ang kanyang dibdib sa lungkot, dumaloy ang luha kasabay ng galit. Hindi ito maaaring totoo. Paano nila nagawa ito sa atin? Pulong niya habang umuugong ang putukan sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Tanggol na may sumusunod sa kanila. Si Pilar iyon. Matagal nang nawawala, ngayoy bumalik na may matang puno ng pagtataksil. Malamig ang kanyang tinig. "Akala ninyo ligtas na kayo?" Doon naunawaan ni Tanggol na ang laban ay hindi lamang sa armas, kundi sa tiwala at pagtataksil. Lumalim ang gabi. Bawat hakbang ay napapalibutan ng panganib at misteryo. Puno ng hinala at takot ang mga puso. Ngunit sa dilim, ang tanging liwanag ay ang tapang at paninindigan, ang lakas na nagpapatuloy sa kanilang laban. Hindi tumigil ang putukan. Dumaloy ang dugo sa lupa. Ramdam ni Tanggol ang bigat ng baryo sa kanyang balikat. Hindi na ito personal na paghihiganti. Ito'y pakikibaka para sa bayan, para sa katotohanan, para sa hustisya. Nalalagay sa panganib ang mga inosenteng buhay dahil sa kalupitan ni Rigor. Dumaloy ang pawis sa noo ni Tanggol, ngunit nanatiling matatag ang kanyang mga mata. Bawat hakbang ay nakatuon sa pagprotekta sa kanyang mga kasama at sa kanilang kaligtasan. Si Ror, nilamon ng matinding galit, sumigaw. "Hindi kayo makakatakas. Ngayon hahatulan ang inyong mga kasalanan." Ngunit biglang sumabog ang likuran. Isang malaking sasakyan ang nagliyab, humarang sa kanyang daan. Mula sa usok, lumitaw si Aling Maritz.
ang matandang tagapangalaga ng sanimas. Hawak ang lumang shotgun, mariin niyang sigaw. Hindi ka makakapasok dito. Poprotektahan namin ang aming bayani. Tumindig ang mga taga-baryo, armado, handang lumaban bilang mga mandirigma. Nagulat sina Rigor at Roar sa hindi inaasahang paglaban. Mariing sigaw ni Rigor. Ako ang magtatapos nito. Ngunit sumiklab ang lihim na plano ni Tanggol. Sa mabilis na pag-atake, tumagos ang kanyang espada sa balikat ni Rigor. Dumaloy ang dugo, isang kahinaan na hindi pa niya ipinapakita. Una, paki-subscribe at i-like ang video. Pagkatapos, sisimulan na natin ang paliwanag. Biglang umalingaw-ngaw ang pamilyar na tinig. Tanggol, tumigil ka? Si Gina, anak ni Robert, nakadilat ang mga mata sa takot. Mariin ang tinig. Alam mo ba ang ginagawa mo? Kapag nagpatuloy ka, lahat ay masasawi. Sandaling nag-alinlangan si Tanggol, ngunit mariin niyang sagot. Gina, kung hindi natin pipigilan si Rigor, mas marami ang magdurusa. Kailangan nating magkaisa. Bago pa makapagpas siya, lumitaw si Mateo, dating kakampi ni Rigor, may dalang kahon ng dinamita. Paumanhin, Tanggol, ngunit kailangang linisin ang lugar na ito. Sa ilang segundo, nilamon ng apoy ang paligid. Nagkawatak-watak ang mga kaaway habang ang mga tauhan ni Tanggol ay humarap sa bagong panganib. Sa gitna ng kaguluhan, natuklasan ni Gina ang tunay na lihim sa likod ng digmaan ni Rigor. Mga nakatagong dokumento ang nagbunyag ng katiwalian at plano upang nakawin ang yaman ng bayan. Nanginig ang kanyang tuhod. Ito ang tunay na dahilan. Ngunit kapag inilantad, hindi lang si Rigor, kundi maraming inosente ang masasaktan. Sumiklab ang emosyon. Umabot sa rurok ang labanan. Bawat patak ng pawis at dugo ay paalala. Hindi lang ito laban ng armas, kundi laban para sa hustisya, para sa bayan, para sa mga mahal sa buhay. Sa wakas, matapos ang walang humpay na sagupaan at pagsabog, bumagsak ang mga kaaway. Si Rigor, sugatan ng malubha. Ngunit bago pa man maramdaman ang hustisya, lumitaw ang bagong revelasyon. Isang mas malakas, mas mapanganib na puwersa ang nasa likod niya. Malamig na tinig ang naghayag. Hindi pa tapos ang laban. Kumalat ang takot habang nakatingin ang lahat sa bagong banta. Sa ibang dako, nabalot ng hiya si Roberto, biglang hinalikan si Divina. Sa sandaling iyon, pumasok si Jackie, natigilan ng eksena. Pilit na nangumiti si Divina. Maligayang pagdating, mga kapamilya, sa ating munting bayan. Itinago ang kanyang kaguluhan. Inanyayahan ang lahat sa pag-uusap. Samantala, gumuho ang mundo ni Tindeng nang malaman niyang ang kanyang apo na si Santino ay naninirahan sa bahay ng mga giro dahil buntis si Erica. Muling inalok ni Don Gustavo ng kasunduan, ngunit mariing tinanggihan ni Tindeng sa galit. Nalito si Alfredo habang naramdaman ni Roda ang mas malalim na problema. Sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Tindeng. Tumanggi siyang gamitin si Santino bilang dahilan upang bumalik kay Don Gustavo. Ang kanyang puso ay nananatili kay Alfredo. Ngunit dumating ang balitang nagbago ng lahat. Natuklasan ni Erica ang nakatagong mensahe sa lumang drawer ni Tindeng. Sulat ni Santino. Nothing is as it seems. Isang linya lamang, nothing is as it seems, ngunit nagpasiklab ng bagong misteryo na kayang baguhin ang takbo ng kanilang mga buhay. Sa presidyo, nagtaas ng tinig si Victorino. Sino ang tunay nating pinuno? Hindi ba't dala mo rin ang bigat ng mga pasya? Mariin ang kanyang tono, bagaman nakatago ang takot. Handang sumabog sa galit si Riguan, ngunit pinigil siya ni Mando. Hindi ito oras para palakasin ang puot. Ngunit lihim na may plano si Victorino, isang estratehiyang kayang baligtarin ang lahat. Si Bungay, na naiwan sa unang misyon, sinunggaban ang pagkakataon. Sa tulong ng kaibigang si AK Expert,
Nakalap niya ang impormasyon tungkol kay Emitman at sa misteryosong Midnight Monster. Bagaman hindi pa niya kilala si Rocky Boy, dama niyang ang presensya nito ay tanda ng panganib. Hindi alam ni Tanggol ang matinding galit at uhaw sa paghihiganti ni Rocky Boy. Matapos ang sagupaan kay Miguelito, ipinatapon si Rocky Boy sa malayong lugar. Ngunit sa mga anino, lalo siyang lumakas. Bumalik na naglalagablab ang mga mata. Nang matagpuan siya ng grupo ni Tanggol, hindi nila alam ang tunay niyang hangarin, ang maging pinakamalaking banta ni Tanggol. Hating gabi, tumawag si Bungay. May bago siyang impormasyon. Ang Midnight Monster ay konektado sa human trafficking at cybercrime, tuwirang nakaugnay kay Rocky Boy. Ngunit bago niya maibigay, bumagsak ang komunikasyon. Lumitaw ang misteryosong mensahe sa screen. Tanggol, alam ko ang lahat ng iyong lihim. Ngayon, pagbabayaran mo? Nanginig ang dibdib ni Tanggol. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala, ngunit malinaw ang bigat ng banta. Kinabukasan, nagpasya siyang sundan ng bakas. Ngunit bago pa siya makapagplano, lumitaw si Rocky Boy sa abandonadong bodega. Naglalagablab ang mga mata. Hindi mo ako kilala, Tanggol? Ngayon malalaman mo. Habang nagbabanggaan ang kanilang mga salita, natuklasan ni Bungay ang dokumento na nagbunyag ng tunay na pagkakakilanlan ng Midnight Monster. Hindi lamang si Aman, may malalim na ugnayan sa pamilya ni Tanggol. Bawat pahina ay parang pagsabog, bawat katotohanan ni yumanig sa kanilang mundo. Biglang nilamon ng apoy ang bodega. Plano ba ito ni Rocky Boy o ng ibang kamay na nakatago? Nakaligtas sina Tanggol at Maritz, ngunit naglaho si Rocky Boy sa usok. Dumating ang pulisya, ngunit huli na. Abo na ang lahat ng ebidensya. Sa presidyo, inilantad ni Mangor ang bagong plano. Naglalagablab ang kanyang mga mata. Hindi pa tapos ang digmaan, lalo pang lumalalim sa dilim. Hindi pa tapos ang laban. Lalong nagngit-ngit si Rigor. Sa ilalim ng kaguluhan, nakatago ang lihim mula sa nakaraan ni Tanggol. Isang katotohanang kayang baguhin ang lahat ng alam nila tungkol sa Midnight Monster, Rocky Boy, at kanilang mga kakampi. Sa pagtatapos ng araw, nakaupo si Tanggol. Si Bungay nasa tabi niya. May kakaibang pakiramdam, hindi lang tiwala, kundi isang ugnayan na maaaring maging lakas sa mga susunod na laban. Sa mga anino, nakatayo si Rocky Boy sa mataas na bubong, pinagmamasdan ang bawat galaw ni Tanggol. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa paghihiganti, nagbabalak ng plano na kayang baligtarin ng bawat buhay at kapalaran. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Tanggol at Bungay kung sino ang tunay na kaaway o sino ang tunay na kakampi. Bawat desisyon ay may dalang panganib. Bawat hakbang ay may nakatagong katotohanan na kayang wasakin ang kanilang mundo. Hindi pa tapos ang kuwento. Si Rocky Boy pala ang misteryosong Midnight Monster, ang nakatagong nakaraan ng pamilya ni Tanggol at ang lumalapit na banta ay patuloy na gumagapang. Tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.